Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Katmon sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Katmon. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 84 na kabanata, ang talata po ay 10. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan mo. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palad. Kahit isang araw lamang, gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko bang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po ay tunay na nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay taus-pusong nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Amin pong inaamin ang aming mga karumihan sa aming mga paningin, inisip, ginawa, at sinalita. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi at tunay na maglinis sa amin. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Katmon sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos sa bayan ng Katmon ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitakda ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Katmon. Maraming salamat po ang aming pag-asa, tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-42 kabanata. Ang talata po ay 22 hanggang 24.
Yan na nga ba ang sinasabi ko, sabi ni Ruben. Nakiusap ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi na nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ating matatagpuan kung paano ang nunong Jose, ano po, ay naging napakaingat doon sa kanyang emosyon. Samantalang nababatid niya na. Pero kapag tinignan po natin yung mga kapatid niya, pinaniwalaan nila yung kanilang kasinungalingan. Ito po yung sinasabi ko ilang araw na yung nakalilipas. Isa pong bagay patungkol sa kasinungalingan, pinaniniwalaan ito nung mga gumawa, nung mga nagsabi, kahit hindi totoo. Yun na yung kanilang inaangkin. Ano yung sabi ni Ruben? Nakiusap ako sa inyong wag saktan ng bata. Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Pero hindi naman po nila pinatay si Jose. Ibinenta nila. Pero ano po ang sinasabi sa atin ito? Sa pagtagal ng panahon, yung kanilang kaisipan na ginawa kasi nilang dahilan sa kanilang ama na patay po ng, 'di ba? Ng mabangis na hayop ang inyong paboritong anak. Aba, yun yung inangkin nila. Yun yung tinanggap nila na hanggang sa pagkakataong ito na si Jose hindi nila alam, hindi nila nabatid, ano po, na siya nang naging tagapamahala ng Ehipto, aba, kasi gumagamit pa siya nung pagsali ng translator. So akala nila di sila naiintindihan. Alam niyo po mga kapatid, ito yung panawagan natin na huwag tayong magsisinungaling. Sapagkat sigurado po na tayo'y nagtatanim. Kaya kapag tayo nagsasabi ng katotohanan at hindi tayo nagsisinungaling, aba, dapat nating maunawa na magandang klase ng puno ang ating itinatanim. At tayo po maloko ng kaaway at magsinungaling. Ako mga kapatid, maniwala kayo. Katulad ng nangyayari sa mga kapatid ni Jose, pinaniwalaan nila yung kanilang kasinungalingan. Ano po ang sinasabi sa atin ito, mga kapatid? Yung hindi totoo, papaniwalaan. Di ba po? Ang sasabihin natin, ako wala na sa ayos, wala na sa hulog. Ano po? Kasi naniniwala ka na sa kasinungalingan. Pero, yan po talaga ang magaganap kapag ang isang tao ay hindi nagpakumbaba, nagbalik loob sa Panginoon at inamin ang kanyang kasalanan. Mga kapatid, panawagan po para sa atin. Ako po'y naniniwala hindi aksidente na ating pinagbubulay-bulayan ng katotohanan ito.
Huwag tayong masanay na itinatago ang katotohanan sapagkat tunay hindi po yan magbibigay lugod sa harap ng ating Diyos na buhay. Paano naman, Bernie? Talaga namang may pangangailangan ako. At dahil sa pangangailangan iyon, nagawa kong lumakad sa landas ng kadiliman. Mga kapatid, samantalang may pagpapatawad po ang Panginoon, dapat nating maunawa na kung tayo bilang mga anak ng Diyos na dapat nabubuhay sa katotohanan ng hawakan sa kasinungalingan, maniwala po kayo, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan at kagalakan sa ating mga puso. Bakit? Kasi hindi masisidlan ng Panginoon ng katotohanan ang isang puso na nagtataglay ng kasinungalingan. Kaya ang ating pong panawagan para sa araw na ito, meron ka bang bitbit? Meron ka bang nababatid na bagay na kapag iyong isiniwalat ay magdudulot hindi lamang ng pagkakabahabahagi, kung hindi ng kahirapan sa pamamahagi ng salita ng Diyos. Kapatid, kaibigan, ang aking panawagan, kung ang iyong sasabihin ay hindi ayon sa katotohanan at sinasabi ng banal na kasulatan, mas mainam pa po na manahimik ka forever and ever kesa yung sasabihin mo ay magdudulot ng kalungkutan sa mas nakararami. Ano sinasabi mo sa amin, Bernie? Pabayaan na lang namin yung mga nakikita naming hindi katotohanan. Hindi po yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko, layuan nyo. Layuan natin yung mga tao na naghatid sa atin sa kasinungalingan. Mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon sa atin mabuhay tayo ng malaya. At alam nyo, posible yan kapag tayo ay lumalakad sa katwiran ng Panginoon. Kung meron po kayong problema, meron kayong alalahanin, meron kayong iniisip dahil ganito, dahil ganyan, huwag po kayong gagawa ng hakbang na hindi kayo sigurado kung pagsisisihan nyo ano. Pero ako po, I would like to suggest that in the event that you are in a crossroad, you are unsure of what to do, ako po'y nananalig. Panahon yan ng pamamahinga, panahon yan ng paglapit, pagdulog sa Panginoon, at paghingi ng kanyang kahabagan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, at kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, sa iyong mga tagapanguna na itinakda at ipinahintulot niyong maging daluyan ng katotohanan at kapangyarihan. Kami po'y nagpapakumbaba. Inaamin namin yung mga pagkakataon na hindi namin tinanggap ang katotohanan na marapat naming tanggapin. At sa oras na ito, ang aming hiling kami po ay patuloy na kahabagan upang maganap at palakaran namin ang iyong dakilan natin. Lord, we also pray for the fulfillment of your purposes sa bawat iglesia, sa bawat lugar na lumalapit at dumudulog sa iyo. Panginoon, ang aming hiling, ang iyong kapangyarihan ay dumaloy at tunay maranasan natin.
ang iyong pag-iingat. As we also pray sa mga lugar, Amang Diyos, sinasalita namin ang kaliwanagan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Giging dahilan kung bakit tunay maitatanghal ang pangalan ng aming Panginoon. Lord, you also pray sa bayan ng Katmon, sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ko pong magkaloob ng unawaan. Panginoon, magkaroon ng patawaran. Dasal namin ang pagpapakumbaba na nagmumula sa iyo. Lord, magkaroon ng kaunawaan ng bawat isa, ang iglesia sa bayan ng Katmon, magkaroon ng katotohanan ng pagsunod at pagganap ng dakilang kalooban. And Father, it is our prayer that your fullness will be revealed to your Jesus. Lord, you also pray for the fulfillment of your purposes na ang tawag mo sa amin ay launching pad of the gospel, missionary, sending country, and to be the America of age in the height of its glory. Dasal po namin, Panginoon, ang pagkilos. May kapangyarihan upang lumakad sa katwiran at kabanalan. Dasal din namin, Panginoon, ikaw ang magpadala ng mga tamang katuwang upang mapangyari ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga kapatid na inuunang hanapin ang iyong katwiran at katotohanan. Father, we just believe great things shall come to pass. Maraming salamat. Mapatuloy namin hinihiling ang iyong pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan upang masunod ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Father, we declare your blessings to the whole of our country. We declare, Lord, that you will continue to release unto us your love, your mercy, your grace, and we will walk in your righteousness. Lord, you also pray sa aming gobyerno. Ilungsan mo po ng may kapangyarihan. Mapangyarihan ng dakilang kalooban. And together, we will walk in your righteousness. Lord, dinudulog din namin lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. We just claim, we just believe your fullness is upon us. In which case, we will walk in your love. Maraming salamat po. Lord, you also pray sa bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po mga bayang ito, mapangyari ang dakilang kalooban mo, and by faith, your fullness shall come. Maraming salamat po. Lord, we declare your love, we declare your peace, we declare your understanding upon us. Maraming salamat. So, inaangkin namin, tinugon nyo, at tinanggap namin ang aming panalangin. As we also pray for the fulfillment of your purposes. Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam, tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not with parking, with a no vehicle, the flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name.
Amen. 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 Praise God.